Yung 3 angels. Saint Michael, he will guide us to worship. O kayo mga tao, kailangan kayo magdasal. We need to have this fear of the Lord. Matakot naman kayo sa Diyos. Kasi po lang, ang pinakamasama pong mangyayari sa isang tao ay kung wala ng takot sa Diyos. Ang mga tao po, walang takot sa Diyos, yung tinatawag na demoralize. Wala ng konsensya. Saint Michael lang, si Saint Gabriel naman, nagbibigay ng message. Good news, the Messiah is coming. Yan. Ito naman si Saint Raphael, o may sakit ka, bubulungan ka niya, i-pray over kita, hindi po ako yun. Yung mga angels, mga guide messenger from God who's going to assist us in our life here on earth. Kaya po, huwag kayong matakot. Sabi ko, bakit ba? Sabi itong si Jesus na huwag kami matakot. Eh, paano pagka nagkasakit? The reason why He's telling us not to worry because there's nothing we can do. O sige nga, may breast cancer ka. Mag-worry ka dyan, wala pa yung cancer mo. O you have a big problem. Problema mo ngayong asawa, hindi na umuwi sa inyo. Naalala ko tuloy si Father Jeff. May nangumpisal sa kanya. Sabi ko sa kanya, Father Jeff, Tagalog ka ng Tagalog. Baka may mangumpisal sa iyo. Matatalino ng mga Pilipino sa inyo yung pupunta. Bibigyan ka niya ng mga salitang hindi mo maintindihan with double meaning. Totoo nga, sabi ko, magdala ka ng dictionary. That's what she did. Dala ng po dictionary. May nangumpisal, ang ikinumpisal sa kanya ay ito, Father, ako po ay may kulasisi. Father Jeff, hindi alam ang salitang kulasisi. First time narinig, binuksan ang dictionary. Kaya itong kulasisi na ito. Oh, very nakamata. So, sabi niya sa lalaki, don't worry. Next time makakita ka ng isang ibigay mo sa akin. Huwag mong problemahin yung mga may kulasisi niya. Pagpapahindi niya, pag hindi sila nakatuto. No, what I'm saying is, there's nothing we can do. But what can we do? Ang i-worry mo ay how can you be holy? How can you become close to God? Paano ka magiging mabuting Kristiyano? You know what saddens me? We are the most Catholic country in Asia. At nakakalungkot nito, tayo po ang pinakakuha. Ito pong lugar natin ay pinakamaraming nagugutom. Tayo pong bansa natin ang may maraming walang bahay. Street families na ngayon, hindi na street children. This is a growing phenomenon right now. It's no longer street children. Nag-start na po kami ng ministry ngayon. They are now street families. Kaya malaking issue ngayon ang population control. Mag-wewel ka na ang mga pari. Nakalagay na yun sa dyan. Malaking issue kasi ang sinisisi ang pagdami ng tao. Alas. Ang sinisisi lang, anak kasi ng anak. Walang control. Yan. Yan ang ating mga rasyonale. But I do believe the reason kaya maraming nahirap, marami po ang hindi marunong mag-share. Hindi po ilalagay ng Diyos ang kahit sinong tao sa mundong ito kung papatayin lamang sa mundo. But it is our obligation now. I'm telling you, I was assigned in Canada, first-year priest. Very idealistic. Hindi ko naman alam kung ano sitwasyon ng Toronto during the time. Ito na ako na-assign. Sabi ko sa akin, I was assigned with the youth. Sabi ko, sige sa mga youth, okay, every weekend we will do feeding for the hungry. Magpakain tayo sa nagugutom. Punta tayo ng downtown Toronto. Akala ko ang downtown Toronto ay downtown Quiapo. Sus ko po, pumunta po kami sa downtown Toronto. Walang
namin alam kung kanino ipakakain. Sabi ko, Diyos ko, anong gagawin natin dito? Wala namang ibaligaw. Sabi ko, sige, let us pray. Para naman may makita tayong mahirap na magpapakain. True enough, after that, 15 minutes of praying the rosary, may 5 lumapit, nagugutom. Alam mo ang tanong? Ano po ang palaman niya? Gusto lang hindi pa ito. Ano may kasama so? No, this is a true story. And here in our country, you don't need to pray to find them. They are everywhere. Most of the time, what we're doing, we are closing our eyes not to see them. We are closing our hearts not to feel that they are there. But what we do not know is that this is our opportunity to go to heaven. Minsan lang mangyayari ang pagkakataon ito sa mundo natin. At ang mahihirap pa rin ang gagamitin ng Diyos para tayo makaakyat sa langit. And I do believe the birth control and contraception is not a solution. Not because I'm a Catholic, kasi Catholic mo kapali. Kaya wala ka kasing asawa, hindi mo alam. What I believe, firmly believe, is that ang solution, if each and every one of us will help one another. Sana bulungan tayo ng Diyos at ng mga anghel na ito at sabihin sa atin, mag-share ka naman. Tingnan ninyo po ang inyong dosen. Baka po ito'y isang tambak sa 10 taon nyo nang hindi nasusuot ang damit ni Sidney, baka bumalik sa puso. Hindi na po yan babalik sa puso. At ang sasabihin nyo naman, baka ako'y pumayat pa. Hindi na po kayo papayat. At kung pumayat na kayo, may pamili naman kayo ng bago, tamang-tama sa panahon. Share and give it. Huwag ninyong hayaan. Alam mo, it is in the gospel. Ang iniingi po natin at iniimbak yung makakain ng tama. Meaning, why not? It is our opportunity. I'm sharing this